ano, Gusto natin mawala. gusto natin mawala, di ba? Oh, pero ito, alam mo yung guest natin? Ito, macho to. Grabe Ito ba ito, yung nakita dito aircon? kay Palsis. Lower. Oo. Yan ito kay Palsis. Sigurado Oo. pag ito, baka ma-in love kayo. Single na single. O Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes. Diyan sa Isabela. Magandang gabi, Attorney Harold. Magandang gabi sa inyo, mga pata. Gardo Versosa. Siyempre ako na macho-macho mo. Yung baka naman yung kahoy na gardo yan, ha? Yung hindi ko Oo. Attorney. Sino ang kuya? Kita ng magulat ka. Wow! Sino ka mo mga attorney? Yung ikaw pala. What a revelation! Attorney, magandang araw sa'yo, Vice Mayor. Sana, next election, maging governor ng ano sa Mena. Vice Mayor ka lang sa ngayon naman sa Bakit abogado naman si Vice Mayor? Attorney, nakakanya na lahat. Ano? Senador pa agad? Ano naman ko na, kailangan din sila mula yung nanawigan niya. Matumi ba? Marami, nabakot. Diba? Pero Vice Mayor, nakakanila nga lang eh, guwapo. Mga pipuno. Ito naman phone number. Vice Mayor, makuha ka. Marami kaming katanungan sa'yo, ha? Lower Isang tanong, there. isang sagot lang, okay? Ano ba? Malamig ba? Hindi, pwede maraming sagot. Ha? Okay lang. Oh. Isang tanong ko, sagot mo lang, okay? Okay. Paunahan mo na, boss Tala. Yun nga, naku mainit na mainit, Attorney Harold. Nakita ng buong Pilipinas. Kasi ginulat nyo nung nakaraang, I think, mga ano yan, Huwebes. Bigla kayong sumulpot doon sa Kongreso at meron kayong bit-bit na reklamo. Paki-explain kung yan ba ay ginawa nyo ng talagang bulagaan o matagal nyong pinlano yan, Attorney. Matagal naming pinano ito dahil hindi natin pwedeng tiisin na meron tayong Pangulo na siya ang pasimuno ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero nung Webes, kailangan mong padaliin kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Di magkocomplain na yung Congress from their break sa Monday at kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, part na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution kaya dapat i-file kaagad. Mahalaga po na ang i-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalino mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ang kasama ko dito yung number 1 political lawyer, Mr. Ferdinand Tomasio. Kasama ko yung mga may track record na dito at Attorney Mike Luna, Manny Luna. Siya yung successful impeacher ni Commissioner Comelec dati na si Mr. Bautista. At dito rin yung endorser sa ERAP impeachment na si Mike Defensor. At yung instrumental sa pagtanggal kay ERAP doon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan, hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Kung maisip ninyo, si Atty. Harold Respicio ay independent simula ng umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, This or katulad ng sinasabi ni Barat, pwede ba silang mamili alin lang yung palulusutin, halimbawa tanggapin yung tatlong impeachment na yan? ang House of Representatives ay isang collegiate body at mag-move sila by vote ng majority. So kapag nakakalendar yan, baka may mag-motion dyan, automatic may mag-motion dyan na i-refer papunta sa committee. Kung i-refer sa committee, magbobotohan yan kung yes or no. Kung alin yung complaint na i-refer sa Kaso na committee, yung yun traffic, ang hindi nila ngayon dadalhin. sa Pero syempre, pinagbarila. obvious na obvious naman kung hindi nila dalhin yung amin. Hindi yun. Nung mga nakaraan na mga impeachment na nangyayari, hindi dapat gawin yun. Dahil pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Republican government tayo, rinerepresenta nila ang taong bayan. Kailangan nilang sundin ang damdamin ng taong bayan. At itong impeachment complaint na ito, ang totoong complaint ng taong bayan. Kaya dapat ito no ang madala sa komite. Well, i-consolidate na lang natin lahat para sama-sama na lahat doon na pag-usapan. Attorney, nabanggit nyo kanina na matagal nyo nang pinaplano ito. Kailan nyo ba dapat plano i-file ito sa Congress? Kasi sabi nyo nga, naunahan kayo ng basurang impeachment. And then, hanggang Miyerkules lang ba o Huwebes ang opisina nila, tapos ang balik sa Lunes na, or ngayon, kanina. Ang tanong, bakit naunahan tayo, Attorney?
Pero talaga natin this week. Kasi inaasahan naman natin na tatanggapin ito eh. Nung mga nakaraan, tinatanggap naman eh. Basta mga Duterte kasi yung mga nag-file ng impeachment, hindi nila tinatanggap. Akala kasi nila mga Duterte tayo. Hindi. Ito ay people's impeachment. Walang problema sana kung na-file ngayong week na ito. Kapag maayos yung impeachment, kailangan talagang paghandaan. Kapag gusto mo na bigatin yung iyong impeachment team, dapat kailangan mong i-assemble yung mga tao. Kailangan mong mag-research, magsulat ng napakaayos na complaint, i-assemble mo substantively ang mga dokumento, ebidensya, at proofs. Hindi dapat basta-basta. Inaasahan talaga namin na ipafile namin this week. Kaso nga lang may nauna na bulok. Tapos hindi nila tinanggap yung amin, ayun na. Kahit ka nauna kami this week kahit ka nag-file kami ng Monday, tapos tinanggihan nila, tapos later on, tatanggapin pa rin nila yung bulok. Ganun pa rin ang mangyayari. So regardless, kung ano yung timing, basta mahalaga na dapat bago magsimula yung session ulit nila ng Monday, tapos meron nang naipasa ng mga impeachment complaint, mahalaga na lahat ng impeachment complaint ay dapat maipasa na before that session. Inaasahan na rin namin na merong magpapasa ng impeachment complaint this week, kaya scheduled namin this week. Hindi lang namin inaasahan na tatanggihan yung dalawang substantive na impeachment complaint. Pero, attorney, bumalik tayo. Una, doon sa pagdating nyo dyan sa Congress, nagulat ba sila na bigla kayong sumulpot? Kasi parang narinig natin ng initial na sinabi nila yung Secretary General naka-lunch break lang yata or lumabas lang. Pero eventually, sinabi nila na out of town. So hindi pwedeng i-receive. Hindi ni-receive ito nung kanyang assistant. Ano bang nangyari dyan, sir? Paki-explain nga sa mga kababayan natin. Huwag silang magulat dahil trabaho nila ito na tumangkap ng mga impeachment complaint. Kung titignan natin, nasa House Rules na ang pag-file ng impeachment complaint ay doon. No, kayo naman sir eh. Anyway, ito may tanong lang ako sa inyo no kasi laging tinatanong ito speaking of mga congressman. Sinasabi nga nila dahil daw wala kayong kasamang congressman kaya hindi tinanggap. Pakisabi nga ako at pakikwento yung totoong istorya na yan. Where are you buying from now? I always buy from Alibaba.com, where I get great deals and factory prices. Alibaba.com. Yes, let me show you. Alibaba.com is an excellent one-stop purchase platform, where you can find any goods you are looking for, global purchases at wholesale prices, and local after-sales service. Merchants now use Alibaba to purchase goods. Download the app now. Bible. Install and go. Pero Fortuner na, hindi makapag-antay. Totoo yan kasi hindi naman yun yung sinabi ng deputy at that time eh. Ano ba yung sinabi ng deputy ng SecGen? Wala po si SecGen dito. At sabi niya, I'm not authorized to accept. So, anong basis mo? Sabi namin, anong basis mo in law? Ba't ayaw mong tanggapin ito? Hindi siya makapagsalita. I'm not authorized, sir. Elect na nila yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Ngayon, ang dami namin mga endorser na nakapila, nandoon sila sa biling ng araw na yun. Kung tinanggap sana nila yung impeachment complaint ng Makabayan, on that day, sama-sama kami maglalakad papunta doon sa office ng Secretary General at i-endorse nila ang aming impeachment complaint. Kaso nga lang, since hindi tinanggap yung Makabayan Black impeachment complaint ng umaga, there was high chance na hindi matanggap yung aming impeachment complaint kung ikaw, isa kang Lalim, congressman at nandun ka na at alam mo, baka hindi matanggap yung impeachment complaint, i-reveal mo ba yung sarili mo? Kasi alam mo, hindi magsisimula yung boxing eh. Kung alam mo na kapag na-reveal yung sarili mo, dudumugin ka ng mga kaharas ng administrasyon na ito, itataya mo ba yung sarili mo ng agad? Hindi pa nagsisimula yung laban, bubugin ka na agad nila sa labas ng ring. Ganun po, kailangan Pero wala pa yan, no? protektahan ang ating mga endorser, ang ating mga congressman. Dahil alam natin itong administrasyon na ito, siga, mahiling magpatahimik, mahiling manira, mag-ruin ng reputasyon at pagkatao ng mga tumatayo laban sa kanila. Kaya kailangan natin protektahan ang ating mga endorser. Pero kaso nga lang, ginagarantisahan ko sa inyo, meron po tayong endorser at handang-handa kami on that day na ipasa yung complaint at kompleto yun, complete with endorsers. Napakarami, sayang, hindi lang namin may reveal o may pakita on that day.
exciting pala ito kasi may parang blind item pa, no? Kung sino itong mag-endorse. Pero pwede ba naming malaman o magbigay lang kayo ng clue kung sino itong mag-endorse or ready na mag-endorse? Madalas ba yan nagpapa-interview? Tahimik lang yan? Ano ba, attorney? Nagbigay ng clue si Sec Mike Defensor nung araw na yun. Sabi niya, hindi matanda. So mga bata, mga taga-probinsya, madalas nagpapa-interview. Kapag yan yung merate, may mga pangalan ng mga yun, sasagutan ko. Ako. Ay, wala ako. Wala natin. Ako, sige. Si Sandro ba yan? Ay, Bata yun, di ba? Maximum point of view yun. Baka si Puno. Bata nga eh. Ha? Edad Batang mo isip. eh. Batang isip na. Pero sige, wala si Kiko dahil suspendido pa. Si ano ba yan? Si Congressman Leviste ba yan? Secret! Attorney, Coach Oli po, meron na akong tanong kasi nabanggit nyo kanina. So confident kayo na meron na tayong numero dyan dito sa lower house. Hindi kaya makakatulong na palitan na rin yung speaker. Baka mas swabe ang dating. Isa-isang laban lang tayo. Ang pinaka-immediate na laban natin ay ipasa itong impeachment complaint na ito. Dahil pagdating sa Monday, ang una nilang gagawin ay i-refer ito sa Committee on Justice at mababar na tayo mag-file ng impeachment complaint. Wala na tayong panahon para palitan pa ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatan, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan kung trial doon sa loob ng committee at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Actually, attorney, kaya ako lang natanong yun kasi baka makatulong, no? Pero since may numero kayo, naisip ko lang, dahil nauuso dyan pinapatayan ka ng mic, inaharang nila, pagka sila pa ang nakaupo, sila pa ang majority, sila pa yung nakaposisyon, baka ipitin ang ipitin. Kasunod nung, inipit na nga kayo, hindi na nga pinapasa. Tingnan natin. Pero one step at a time, tulad ng sabi ko, malay mo, i-take namin yung advisory mo sa susunod. Baka hindi iba na yung ating Speaker of the House. Attorney, nabanggit mo kanina yung mga nag-file ng impeachment Duterte supporters hindi nila tinatanggap. Ngayon, napaisip ako, natatakot pa sila kasi yung second galing sa Makabayan Block which is hindi naman Duterte supporter. Tapos sabi nyo nga kayo, hindi rin Duterte supporter. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment kaya nila hinaharap to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM dahil napakadali na papagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwento niya na sila mismo ang nagtakaw. Ang grupo nila sa Aldi, si Romualdez at si BBM. Merong prueba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Fund. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtabi ni BBM na AI daw si Zaldi. So ikaw ang judge. At yung isang witness, sinasabi niya detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala ka? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal kagad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga itong impeachment na ito. Attorney, sino ko mukha ako, attorney? Ang ganda mo, para kang parang ikaw yung mga nakarelasyon ko dati. Attorney, may tanong ako. Napansin lang namin, bakit yung Makabayan Block napasa ng impeachment, parang hindi naman sila tinangkad. Bakit hindi sila nag-iwan yan kagaya ng ginagawa mo? Bakit Kasi sila wala naman silang mahina din siguro sila. O
hindi sila suportado ng tao. Siguro yung filosofiya nila pampolitika ay hindi tanggap ng tao. Pero alam natin, ang katotohanan dito ay, ang pinakamalakas ngayon na impluwensya sa Pilipinas ay laban kay BBM at patalsikin siya. At ang mas malakas na susunod na impluwensya ay yung mga Duterte supporters. O hindi ba? At kaya yun ang tinatanggap ng taong bayan kapag nagsasalita. Itong mga makabayan, Black, mahina din kasi itong mga ito. Kapag nagsalita rin itong mga ito, puro ang daming kumukontra, yung mga taong bayan kumukontra sa kanila dahil they spent force. Sabi nga nila, wala silang maayos na representative at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Naturally, kung nasa tamang side ka ng political fight, doon magkakongregate ang opinion ng taong bayan at sa ngayon nagkakongregate ang opinion ng taong bayan sa grupo namin. Sa amin sila naniniwala, kaya kami lang yung mga statement lang namin na kanilang tinatanggap. Attorney, gusto ko rin magsalpa ng impeachment eh. Paano ba yan? Ano po? Pwede ba ako magsalpa ng impeachment na kung kayo yung Marcos? Ako, yan ako, normal na tao lang ako. Meron ba akong karapatan na magsalpa ng impeachment laban kayo? Ayun, bilisan mo, baka makahabol ka pa sa Monday. At dapat meron kayong endorser katulad namin. Siguro ako, baka hindi ako yung tignan eh. Kaya lang attorney. Attorney, ito lang, medyo abante lang tayo ng konti, ano? Eh, kunwari, nakuha natin ng bilang at na-transmit yung impeachment complaint from the lower house. Ngayon, sa tingin nyo ba may bilang din kayo sa somehow dito sa Senate? Eh, alam natin na etong si Soto tsaka si Lacson na talagang medyo aso ng administrasyon. Itong dalawang tao na ito na aso ay dalawa lamang. Ilan ang ating senador? 24. Itong mga taong ito ay magsisibaliktaran kapag naramdaman na nila na ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our constitution except through this impeachment process. Kaya kapag nakita nila na maayos yung trigger at sumang-ayon yung taong bayan, lahat ng mga miyembro ng Senate at magsisibaliktaran na at kakampi na sa atin. At ramdam na ramdam natin yan at ang dami na natin nakausap sa kanilang grupo. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa Makabayan Black. Legit ba yung sinampa nila o baka tanim impeachment gaya nung unang impeachment na sinampa? Planning a trip to Bohol? Explore the culture. Explore the food. Explore Bohol with Agoda. Hindi ko pa nabasa yung kanilang impeachment complaint, pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Mukhang mga bigatin rin naman itong mga abogado na dala nila eh. Nandyan rin naman yung head ng flag, di ba, na congressman na ngayon at ang dami-dami rin nila. Mukhang pinaghirapan din nila at medyo makapal-kapal din at substantive din yung kanilang impeachment complaint. At any rate, ginagarantisado ko sa inyo na yung grupo namin ay napakaganda at napaka-competent ng aming preparation, ng aming impeachment complaint. Handang-handa kami, nag-iinit na nga kami. Success ito once pumunta sa proseso. Yung palagay ko kaya na yung tatanong yan, attorney, ng mga kasamahan natin dito, pati ng mga kababayan natin. Gawa ng, ayun nga, katulad ng sinabi ni Sir Jack, hindi sila nag-iingay the way na ginagawa ninyo. Kasi kung talagang katulad ninyo, alam nyo na malakas, katulad ninyo, alam nyo pulido, eh paglalaban mo yung fina-file mo. Sana sinight nila yung karapatan nila na, kasi maingay naman sila pagdating sa karapatan eh bakit hindi tinanggap yung sa kanila. Although, nasagot nyo naman na yan dahil sinabi nyo nga na wala naman kasi talagang nakikinig sa kanila eh. Bukod sa mali yung kanilang posisyon sa ngayon eh, dahil ang gusto talaga ng tao eh yung impeachment na talagang malakas katulad nung sa inyo. Eh baka mahina talaga yung mga abogado nila kasi noong nandun sila sa loob, nag-attempt din daw sila na mag-video. Eh kaso sinabihan ng deputy na wag po kayong mag-video. Ayun, tiklop na agad sila. Eh nung kami,
Ako nag-live ako, buti na lang complainant ako. Sa pagkauna, hindi pa natapos ng deputy yung kanyang sentence para pigilan kami na mag-record. Sagot kagad si Atty. Topacio, hindi pwede! Nasa public place tayo. Ikaw isang public official na nagpe-perform ng public duty. Lahat ito ay public, kaya wala kang expectation of privacy. Hindi pwede na pigilan mo kami na mag-record tapos sunod-sunod na yung depensa sa aming maayos na team at abogado. Hindi niya na makontra. Tameme na kagad itong deputy. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Yung pagkaharang na ginagawa nila, hindi uubra. Ito na po ay isa sa patunay na kapag kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na ilaban itong impeachment complaint na ito, walang papakapigil sa amin. Kasi ano yun, Boss Dada, ang sa tingin ko doon, kasi yung laban nila sa opisina, nasuplak sila agad eh. Pero kung sa bundok yun, baka may video yun. Anyway, attorney, yung unang complaint, ni-reveal nila yung complaints, di ba? At least 5 ata yun. Na kung tutuusin, lahat yun ay valid ng mga complaints na talagang nagawa ng Marcos administration. Masasabi niyo ho ba na mas malakas dito yung complaint or ano po ang pagkakaiba ng complaint na ihahain ninyo? Kung meron man, kung pwede natin i-reveal ngayon, kahit isa, baka pwedeng mga... Ilang pages ba yan? Ilang pages ba yan? Sabi nila yung una, 15 pages 15 lang daw. pages. Oo. So yung ngayon, yung sa inyo, Maliit na daw eh. ilang pages po yan at baka po pwede makakurot ng kahit isa na complaint. Kung po pwede lang naman. Kung hindi, wala namang problema po. Ang pagkakaiba ay yung substance. I-compare mo yung unang impeachment complaint sa impeachment complaint namin. Yung unang impeachment complaint, 15 pages. Yung impeachment complaint namin, mali-maleta. Kapal ng mga attachment. Ang daming USB recording ng mga video. Ang ng mga legal arguments. Yung unang impeachment complaint, walang attachment. Although sinabi nila na pareho yung general allegation. Kaso nga lang, kung gusto mong matalo sa isang case or gusto mo talagang talagang hihinaan mo rin yung substantiation mo ng iyong mga allegation. Yun po ang difference. Kapag sinampa mo yan sa ordinary court, wala kang proof kahit ano pang mga pinagsasalita mo diyan sa mga allegations mo, hindi papasayan. Ang difference ng amin ay back up ng documents, public records, mga videos, at meron pa kami exclusive na witness na si Zaldico. Napakalakas. You could never be more diligent sa pag-prepare ng isang impeachment complaint than the manner by which we prepared our impeachment complaint. Napakaganda ito. Kaya kapag pinasa ang aming impeachment complaint, mahirap itong lusutan. Pasensya na ha, attorney, pero alam ko matatalino po kayo, pero mukhang may mali po kayo sa inyong ginawa. Kasi dapat yung maleta, sinabi ninyo galing kay Romualdez para tinanggap nila. Kasi kung sinabi nyo kasi impeachment complaint kung sinabi nyo bang, ito may maleta kaming dala-dala dito galing kay Romualdez, di tinanggap nila. Yun dapat ang ginawa ninyo. Mali naman din nyo kasi kayo nagpaturo sa akin Baka hindi Rimowa. Dapat kasi Rimowa, tapos sabihin nyo galing kay Romualdez. Di tatanggapin nila yun. Pero ito ang katanungan ko. Nandyan, sabi mo kanina yung USB. Yan ba yung USB ni Cathy? Binag? USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman na mga exclusive video, statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-exciting nga sana. Ang sarap isa-isahin, ang sarap i-reveal. Ang hirap lamang pangunahan dahil ma-endanger natin itong mga tao na ito. Napaka-interesting ng ating mga witness. Alam nila iyon, syempre. Syempre, kaya takot na takot silang tanggapin ang ating impeachment complaint. Ikumpara mo ito sa unang impeachment, walang kalaman-laman, dismiss ka agad yun sa unang tingin pa lamang ng komite once referred doon. So may video dyan na hindi pa nakikita ng publiko. Yun, meron! Nako, patay tayo. Yung sex tape ko siguro, baka sana hindi nila na-copy-paste doon. Ako po. Pero baka meron ding video dyan ng tungkol sa droga. Marami, baka merong humihit-hit na live. Ay! Patay tayo dyan. Mabigat to binitawan mo ha. Pero parang Paano po ito na? Wala kang kinalaman doon ha. Mukhang pipigilan lalo yung impeachment mo, attorney. meron ba diyang video na rason para magkasakit ka sa tiyan, gano'n? Rason? Si Enrique Rason ba yung sinasabi mo? O reason? Ay! May Kasi gano'n? meron kaming basis sa aming impeachment complaint ng Malampaya Contracts.
Naku po, ayan, patay tayo. Eto. Ano to eh, legit tong ano na to, itong tanong na to eh. Sir, paano kaya lulusot dyan? Eh, may solid north. Eh, syempre, mga Walang congressman sa solid norte. Baka magkampihan yung mga congressman sa norte, pinapa-impeach nyo yung ano nila, yung kanilang... Hey honey, I've got photos and videos just for you. Send me any message you like. Come find me only in the Blush app. Presidente, Walang solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Napakaitim ko. Itong mukha ko medyo maputi lang konti, pero tingnan niyo yung singit ko at kilikili ko. Napakaitim yan. Pero yung isip na namin, ang lahat ng Pilipino, lahat ng Ilocano, hindi buo ang suporta ni Presidente BBM sa Luzon. Kaya nga kasama rin namin si Javid. Doon parang namin sa aming munisipyo, napakaliit nun, 5 ang field flood control projects doon. Inamin mismo ng DPWH at inamin ng mga kontraktor. Doon sa Ilocos Norte, dala ni Chavit yung mga papeles. Ang daming mga ghost na flood control project hindi natapos o kaya substandard within 1 year, sira kaagad. Alam yan ng taong bayan. Ramdam namin ang puso ng taong bayan. Kaya ganito kami ka-confident na i-push through ang impeachment complaint na ito. Kapag wala kaming confidence na susuportahan kami ng taong bayan, hindi namin ma-assemble itong all-star impeachment team na ito. Ayun. Bata pa itong so ibig sabihin nito, lawyer. naritim ni Kati Binag yung sarili niya kasi iniingat siya ng USP. O eto na, inilabas na. Pero ang tanong ko po, eto, kung halimbawa po hindi tanggapin ang Secretary General, ano po ang next option or steps ninyo? Yung... kasi Monday ngayon eh. Master Judea eh. Dapat ngayon yung resume eh. Ay, hindi pala. Monday pa pala. Sabado pa pala ngayon. Sabado ngayon. Sorry. Advance ka mag-isip talaga. So, ibig sabihin, ang nakatanungan ko, ano pang legal remedy ang gagawin natin? O may pwede ba silang kasuhan dyan kung hindi nila tatanggapin itong complaint na ito? Malakas ang tsansa na magsampa ulit kami ng impeachment complaint. Isa pang attempt sa Monday. Kasi yung session naman nila ay sa hapon eh. Bukas naman yung Office of the Secretary General ng House ng umaga. Yung Makabayan Block mag-a-attempt din ulit sa umaga. Kami mag-a-attempt din ulit kami sa araw na iyon.